That's a very good suggestion, ma'am, no? Kasi pangit din kung indefinite yung ating challenge. So we will give them 1 month to prove. Siguro, ano na yan eh, mahaba na yan na panahon. Kasi sabi kasi niya, ang na-uncover namin, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy, sa kanya yun kay Duterte. Oh. So meaning, may na-uncover na sila. Meaning, meron na silang ebidensya. So if you have the evidence, Senator Trillanes, present it within 1 month. Kasi kanina pala, hindi namin na-emphasize that. We will give you 1 month from tonight. No? 1 month thereafter, any day, just give us prior notice at least 3 days before, no? To prove, present to us your evidences. Kasi ang ebidensya mo kasi doon sa interview, imagine that, maski first-year college student, this will not qualify as proof eh. Kasi sabi mo, kasi pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Kibuloy. In the first place, hindi po si Pastor Kibuloy ang may-ari nun. KOJC ang may-ari nun. So, yung kanyang premise, mali na. Granting for the sake of argument na tama nga siya. Hindi rin yun enough evidence kasi yung ebidensya is one which will create a direct link, a causal link between ownership and the allegation. Is this an evidence? Because if you say na ang mas nagagamit nun ay si Presidente Duterte kaysa kay Pastor Kibuloy, hindi yun ebidensya. Kasi nga po, ang ebidensya na hinihingi ng batas ay yung may causal link between the allegation. Picture na nagbigay ng pera si President Rodrigo Duterte, or video na nagbibigay, testimonial evidence na nagbibigay nga, nakita nila how much, who, what, when, where, how. Yun ang ebidensya. Antonio Trillanes, no? Kasi nga po, yung kanyang akusasyon, suriin natin. Ang sabi niya, ang na-uncover namin, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Pastor Apollo Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte, no? Kasi kung titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Kibuloy. Anong ibig sabihin nito? Kung suriin natin, no? Ang ibig sabihin nito, mayroon pa siyang additional allegation. Si Pastor Kibuloy, pinaprop up nila na parang maging natural money laundering machine niya. Kasi hindi mo ma-question ang religion. According to him. But then, kung titingnan mo yung church ni Pastor Kibuloy, it doesn't have the capacity to raise that amount of money. Now, doon sa kanyang first accusation, na kay PRRD daw yung helicopter at mga aeroplano, kasi nga daw, mas marami pa daw beses na ginagamit ni PRRD kaysa kay Pastor Apollo si Kibuloy. Maling-mali po yun. Kasi nga po, kung mag-accuse ka na hindi sa KOJC yun, kundi kay PRRD, dapat magpalabas ka ng litrato, labas ka ng video, maglabas ka ng mga witnesses, na si PRRD talaga ang nagbigay ng pera para ma-acquire yun. Iwala eh. Wala siyang maski katiting na ebidensya to prove his accusation. So in effect, this is very libelous. And this constitutes a severe allegation that Pastor Apollo C. Kibuloy has committed a violation of the AMLAC law and other crimes under the prevailing laws. Ang tawag namin dito is non-sequitur. Just because, kung totoo man, hindi namin inaamin yan ha, just because, kung totoo man, na si Presidente Duterte ay mas maraming instances na siya ang gumagamit, it is not proof to prove that he really owns these KOJC properties. It does not follow because it is not a concrete evidence of ownership. So that is why he needs to present independent, relevant, and clear proof that, in fact, PRRD ang nagmamay-ari po nito. Ang problema nito, pati si Mr. Nicolas Torre, si former General Nicolas Torre, ay nagsabi pa at nag-affirm doon sa kanyang statement. Kasi nga daw, during the KOJC siege, nakita naman daw niya na wala ganong karaming miyembro si Pastor Apollo si Kibuloy. Oh, is this proof
na to prove na hindi maka-acquire ang KOJC nito? Kasi wala masyadong miyembro si Pastor Apollo C. Quiboloy during the KOJC siege. Hindi rin yan ebidensya. Kasi kung titingnan mo yung context, days pa lang, months pa lang, meron na silang mga pahiwatig na kanila talagang lulusubin yung KOJC compound. At saka sa June 10 nga, sinilusob talaga na, may namatay pa nga eh. At may mga pinalabas sila ng mga declarations. O kung ikaw ang miyembro, pupunta ka pa ba sa KOJC compound na ganun ang nangyari? Tsaka, nagkaroon ba sila ng ng clear study nung previous birthdays ni Pastor prior to the siege in August of 2024? Nung birthday lang, nung 2021, 2020, 2019, milyon yung mga tao na pumupunta doon sa KOJC compound na nanunood kay Pastor Apollo C. Quiboloy's presentation at pagpapakain ng mga millions of children na nandun. Oh, hindi ba proof yun ng kanyang following? Na napakaraming tao, yan oh, tingnan mo. Yung feeding station yan, prior to the siege, prior sa ginagawa nilang pangaharas ngayon. Hindi ba nila kinonsider yung mga panahon na yun? Ang kinonsider lang niya, ni General Torre ay yung during the KOJC siege. Eh sino namang gustong pupunta doon na grabe na ang pananakot niya? Si Pastor Apollo C. Quiboloy na masyadong respetado na tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi ang KOJC ay may presence sa 200 countries and 2,000 cities. Siya nga ay inatake nila, politically harassed. How much more the ordinary members of KOJC? We admit na siguro mga 70% ng mga miyembro hindi masyado mayaman. Pero may mga mayayaman din masyado. Oh, yung more than 70%, pagtakutin mo, of course, matatakot yun. May reputasyon pa si General Torre na masyado siyang matapang. O kung pupunta sila doon, baka huhulihin sila. Naturalmente, hindi na pupunta yun. Just because hindi nga nakaabot ng 5,000 yung tao at that time doon sa KOJC compound. Proof ba yun na walang capacity ang KOJC to acquire the airplanes and the, helicopter? Yung mga helicopter, yung hindi pa nga si Presidente Duterte, may helicopter na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa pagkakaalam ko, yung bagong mayor pa lang siya or prior to that or bagong mayor pa lang siya, meron na pong helicopter at saka meron na pong eroplano si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya nga po, wag naman tayo masyadong magmalabis. Dapat siguraduhin sana natin na meron talagang ebidensya bago magpakana ng grabe masyado na akusasyon. Kasi nga po, grave crimes ito. Kaya sana intindihin po nila yung hamon namin. Kung makapresenta kayo ng pruweba na kay PRRD talaga yan, willing po magperma yung mga KOJC officers na nandito kanina na ipatransfer yung ownership po ng KOJC kay General Torre at saka kay former Senator Antonio Trillanes. Willing po sila. Pero kung hindi nila ma-prove yun, dapat handa rin sila. Dapat linisin nila gamitin nila yung dila nila, na linisin nila yung hangar, yung belly ng helicopter at saka yung mga airplanes. Kailangan linisin nila sa kanilang dila at saka yung apron, linisin nila yung ng kanilang mga dila. Bakit po yun importante sa KOJC? Kasi nga po yung mga KOJC masyadong respetado, masyado po silang nagfa-follow sa batas po ng ating Panginoon. Yung dila po natin, kailangan natin kontrolin yan. Kaya kailangan nila linisin ng kanilang dila, yung belly ng eroplano, at saka ng helicopter, at saka yung apron, at saka yung buong hangar.
Kasi yung dila po, kung hindi natin yan kukontrolin, hindi natin disiplinahin, napakaraming kasalanan po ang ginagawa niyan. Sisirain yung reputasyon ng mga respetadong tao katulad ng KOJ ni Pastor Apollo Sikibuloy at saka si PRRD, at alam naman natin na hindi sa kanila yon. Ang may-ari po ay ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Separate and independent po ang personality ng KOJC apart from Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, ingat-ingat po tayo sa ating mga akusasyon. Kasi nga po, ang violation, kung mag-violate ka ng AMLAC law, meron na nga pending na AMLAC case ngayon another modality na naman ito in the commission of the AMLAC law. So kung another modality ito, another probable case na naman ito. Ang ibig ba sabihin nito, paraan na naman ito kasi siguro alam nila na hindi magtatagumpay yung present AMLAC case. Ngayon, gagawa na naman sila ng another modality at magpa-file na naman ng another AMLAC case para matugis talaga at mapasa kanila yung mga properties ng KOJC. Dapat po, kung yun ang inyong purpose, file na kayo ng kaso. Huwag na kayo mag-akusa na walang basihanan. Yun po ang aking purpose po ngayong gabi. Opo, at saka maraming salamat, Attorney. Makakasama na natin ngayon si Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary po ng KOJC. Ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi muli. No? Magandang gabi sa lahat. Tungkol doon, bandito pa rin tayo sa challenge na binibigay ng KOJC sa lahat ng mga nag-aakusa. Particularly si former Senator Trillanes at saka si Mr. Torre. Hindi nyo talaga kilala si Pastor. Kasi kung kilala nyo si Pastor, hindi nyo basta-basta masabi yan. Alam nyo, magkakahibigan na si Pastor at saka si FPRRD. Nung mag-uumpisa pa lang yung ministry, magkaibigan na sila. At maliit pa lang yung ministry. Napaka-humble pa ng status ng KOJC o ng Kingdom of Jesus Christ. Magkaibigan na po si PRRD at saka si Pastor. No, nasa pa lang, mag-uumpisa pa lang yung ministry at prosecutor pa lang si PRRD. Tapos, kung sinasabi nyo na ang mga chopper at saka aeroplano ng Kingdom ay kay PRRD. Mayor pa lang si PRRD nun. No? At saka yung mga chopper ng Kingdom, para sa kaalaman ng lahat, hindi lang yun kay Pastor, sa ministry yun. Kaya ginagamit yun para sa ginagamit yun ni Pastor sa pag-visit sa lahat ng mga congregations. At saka pinapagamit din ni Pastor pag may mga sakuna, pinagamit din ni Pastor yun. Pag may nangangailangan, naging service rin yung chopper ng KOJC. So hindi nyo kilala si Pastor kasi hindi naman talaga, si PRRD at si Pastor hanggang ngayon, yung pareho yung naging kapalaran nila, hindi sila nag-uusap ng politika. Kasi pag may politiko, alam namin to kasi kasama ako ni Pastor 40 years na halos magsisimula pa lang yung KOJC. Pag may politiko na pupunta, lalapit sa KOJC at magbibigay kay Pastor, hindi namin tinatanggap dahil hindi ganun si Pastor. May prinsipyo ang KOJC. Hindi kami nabibili. Hindi kami nababayaran. Walang politiko nagbibigay ng pera sa KOJC. In fact, ang KOJC ang tumutulong, sumusuporta. Kapag nakikita namin na naaayon siya, namamahala sa ating bansa. KOJC, si Pastor mismo ang sumusuporta, hindi yung politiko. Kapag ikaw nagbigay kay Pastor, wala ka na. Di ka na makakabalik. Markado ka na. Sa KOJC, dahil may prinsipyo kami, lalong-lalo na sa aming mahal na pastor, may prinsipyo ang aming mahal na pastor. Kaya hindi nabibili kailanman. Hindi nababayaran, hindi nabibigyan. Kapag ikaw nagpahiwatig na magbibigay ka at kukuha ka ng simpatiya,
o kukuha ka ng boto, kung politiko ka, markado ka, hindi ka makakabalik. Di ka na makakatapak kahit kailan sa KOJC. So ganun po si Pastor. Kaya itong mga accusation na ito, hindi to basta-basta. Paninira. We were silent during the siege. We were silent during the Day of Infamy on June of 2024 and on August 24 of 2024. But this time, yung mga paninira ninyo, yung mga pag-aakusa ninyo, ngayon, kasi inaakusahan nyo uli si Pastor at ang KOJC, hindi yan basta-basta. At saka, isa pang issue, no, attorney na mention na po ito kanina, sa press con, yung sinabi ni Mr. Torre, yung sinabi niya na, walang capacity ang Kingdom na bumili ng chopper kasi konti lang sila. Nung nandun kayo, no? Nung sinukob nyo yung compound namin doon sa central headquarters namin sa Davao City, sabi mo, bakit konti lang? Alam mo ba, ang mga nandun, ang pumasok sa compound, yung within the vicinity lang ng compound. Yung mga district na malapit lang doon. Hindi pa nga buong Davao City. At saka yung mga ibang satellite at yung ibang mga KLC, sa mga Kingdom Light congregations ng Kingdom, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa iba pang mga bansa, alam namang lilipad sila para harapin ka. Ganun ka kaimportante. Kaya nga, nakita nyo, hindi kami lumalaban. Wala, pinabayaan namin kayo, sinalaula nyo ang compound namin. Pero sino ka ba? Gaano ka kaimportante para harapin ka nang napapatawag namin yung buong kingdom? Buong kingdom of Jesus Christ? Hindi. Kaya yun ang tiningnan mo. Kasi, iba talaga yung takbo ng utak nyo eh, no? Kaya di ba sinabi ko na sa'yo noon pa, gamitin nyo naman yung mga sensibilities ninyo, yung takbo ng mga utak natin. Yun lang tinitingnan mo. Kaya hindi kami capable, ang KOJC, hindi capable bumili, walang capacity para bumili ng chopper, ng eroplano, kahit yung mga properties, kasi konti lang, nung nandun ka sa ground, yun lang ang nakita mo. So ganun yung takbo lang ng utak nyo, yun lang ang nakikita ninyo. Buong mundo, buong Pilipinas yung members ng KOJC. Lahat ng satellite, lahat ng mga KLCs sa bawat syudad. So hindi na sila, alangan naman iwanan nila yung gawain. Alangan naman lilipat sila sa Davao para harapin ka lang. Alangan naman biglang iiwanan nila yung mga ginagawa nila, yung mga kongregasyon. Hindi naman ganun ang KOJC, stable kami. Establisado na ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ saan man. Kaya yung Davao City, yung Central, workers yon. Full-time miracle workers na naka-assign doon lang sa compound. At saka kung may mga KMM or mga Kingdom members man or Kingdom citizens, galing lang yun doon sa Davao. Hindi pa nga lahat. Wala pa yung mga southern part ng Davao City. So ang nandun lang, yun, yung mga nasa malapit lang na mga district, sila yung pumupunta doon. So para malaman din ng lahat, no? So yun lang, no, attorney, para alam din nila, kasi yun nga, yung mga nag-aakusa, kasi yung naging issue niya na walang capacity ang kingdom na bumili ng chopper. Hindi yun. Ganun ang takbo ng isip nyo. Napakaliit. So, ganun din. Kaya kung mag-akusa kayo, wagas. Kaya ngayon, dahil dila ang ginamit nyo upang sirain, no? Ang KOJC at aming mahal na pastor, dila ang ginamit ninyo dahil sa pagsasalita nyo. Kaya, para linisin nyo, para maging malinis din, yung pag-aakusa ninyo, dila din ang gagamitin ninyo. Yung underbelly ng eroplano, kasi yun ang sinasabi, eroplano at saka chopper. Yung bang parang aso na magdidila, attorney, parang ganon. Luluhod kayo at yung underbelly ng eroplano at saka ng chopper, buong hangar. At yung apron sa labas, yun, doon. Yun ang deal. Kaya merong hangganan yung deal. Hihintay namin kayo. Attorney, nagbigay ka ba ng ilang araw? Dapat sagutin nila ito. Oo nga eh. Sagutin ninyo. Kasi andyan yan. Yung challenge, sagutin ninyo.
Ilang araw lang. O, yun. Sagutin ninyo yung challenge kasi kung makaakusa kayo, ganon. Kaya, ito yung challenge ng KOJC sa inyo. Torre at saka kay Trillanes. Oo nga.